Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Dilima. Umaming sinulatan siya ni Ramil. Inamin ni Representative Laila de Lima na siya ay personal na sinulatan ni Ramil Madriaga, ang lalaking naglabas ng questionabling affidavit na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa umano'y illegal na droga at pogo operators. Sa kanyang pagharap sa Saturday News Forum, sinabi ni De Lima na natanggap niya ang liham ni Madriaga noong November 17, kung saan humihingi ito ng tulong kaugnay ng kanyang nakabinbin na kasong kidnapping sa Manila Regional Trial Court. Pahayag ni De Lima, ang sabi niya sa kanyang letter, ginigipit lang daw siya dahil sa kanyang naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Okay? Dahil sa liham, personal na pinuntahan ni De Lima si Madriaga sa BGMP sa Taguig City noong December 8, kung saan halos 2 oras nilang pinag-usapan ang nilalaman ng sinumpaang salaysay nito. Wala? Ayon kay De Lima, hindi niya basta tinanggap ang mga aligasyon. Sa halip, sinabi niyang nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap kung saan kinwestiyon ni Madriaga tungkol sa detalye ng kanyang affidavit na kumalat sa media. I asked searching question. I played devil's advocate sa mga aligasyon sa kanyang affidavit. Ibig sabihin, bago lumabas ang affidavit, nag-usap na itong dalawa. Ay nako. Nilinaw ng kongresista na nag-iingat siya sa paglapit sa issue, lalo't siya raw ay naging biktima ng aniyay gawa-gawang akusasyon. Para kay De Lima, napakasensitibo at napakabigat ng mga paratang ni Madriaga, dahilan upang kailangan itong suriin ng masinsinan bago husgahan. Wow! Yan o. So at least, klaro na kayo. Ha? Yung ugnayan nila. Oh. Ibig sabihin, totoo yung source o sources ni Doc Lorraine Badoy sa BGMP na nagsasabi na bago lumabas ang affidavit ni Madriaga ay bumibisita doon, una si Trillanes, pangalawa si De Lima. So umamin na si De Lima na nagpunta siya. Okay? So anyway, kanya-kanyang speculation na lang ito na ano ba itong affidavit? Payback. Mag-affidavit ka at tutulungan ka namin sa kaso mo, something like that. Speculation lang ito. So, ginigipit. Paano manggigipit si Attorney Roque na hinahabol? Remember, nahuli itong si Madriaga ito yung timeline lang, ganito. July 14, tama ba yun? June 19, 14. I'm sorry, ang PNP, Anti-Kidnapping Group, nagkaroon ng raid sa pinagkukutaan nitong si Madriaga, yung kidnap for ransom gang niya,
June 14, 2022. Kaya lang, sa raid na ito, nakatakas siya. Hindi siya nahuli ng mga pulis. That's June 14, 2022. So, nagtatago. Ngayon, June 19, 2022, nag-take oath, inaugurasyon, take oath ni BP Sara as Vice President sa Davao. Tapos biglang nagpakita doon si Madriaga. Katabi niya si BP Sara. Nagtatago siya. Dahil hinahanap siya ng mga pulis. Then, after that, 2023, yun na. Nahuli na siya. July nata, nakalimutan ko yung pitsa. Yung buong grupo niya, nahuli na ng mga pulis. Kaya mayroong press release ang PNP. Sinasabi ni General Acorda, Chief PNP noon, na in just one day, na-wipe out nila ang isang kilabot na kidnap or ransom gang na pinangungunahan ni Ramil Madriaga. Ganyan po yan. So, si Atty. Roque, naging abogado lang siya ng mga dalawang Chinese na biktima ni Madriaga. So, 2023, pagkatapos niyan, wala na. Si Atty. Roque, binabanatan na ng administrasyon ito. Paano siya ginigipit? So, anyway, nakakatuwa itong ganitong update sa Ramil Madriaga story. Dahil pinag-usapan. Okay? Inamin, basahin natin dito, Ayon kay Dilima, personal na pinuntahan ni Dilima si Madriaga sa BGMP sa Taguig City noong December 8. Ayan, may lag. Hindi na siya makaikyas December 8. Ano bang petsa lumabas yung Madriaga, nasa December 10 nata o 11? O December 8, nag-usap sila. Kung saan halos 2 oras nilang pinag-usapan ang nilalaman ng sinumpaang salaysay nito. May coaching. Ayon kay Dilima, hindi niya basta tinanggap ang mga aligasyon. Sa halip, sinabi niyang nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap kung saan kwestiyon si Madriaga tungkol sa mga detalye sa kanyang affidavit na kumalat sa media. Ay, nako. Nakakatawa itong quotes and affidavit story ni Dilima and Madriaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa kapihan ni Manoy Boy, so mag-a-spray siya sa iyang kape nga unom nakabulan. Ano ni ang itsura sa kape ni Manoy. So nindot kaayo ang tubo. So spray lang sa buno kay kuan man. Bisa kana na kuan ni. Na anay mga sanga-sanga. Og karon maupod ni ang naulay nga maupod ni ang tulo na kabulan nga ikaduha ni ang tanom nga kape. So maayo gyapon ang tubo gawas nga hinlo pod. Og karon gawa sa kape nga tanom ilang Manoy Boy naapod sila ilakatan, so daghan na ang namunga sa ilang lakatan. So mao ni ang naunang tanom ni Manoy nga lakatan. So karon atong bisitahon usab ang ikaduha niyang tanom nga lakatan nga namunga nagyahapon. Og mao ni ang ikaduhang tanom ni Manoy nga lakatan. So naanay mga bunga. Nambitay-bitay na.
Kining namunga na nga saging ni Manoy Boy, so 16 na daw ni ka buok. So sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among mga lakatan. Salamat sa Ginoo nga nang tanom mi lakatan nga namunga na ang kapipod mamunga kawas ni gid mi presyon. Oo. Salamat kayo sa Ginoo kayo nagsuporta aning mga lakatan ug kape. So pila na gani ni kabuok mo nimong lakatan, kapunuan? Kuan ni sa una 180 man ni pero marag nadaot ang uban ani. Oo, ang kuang kape nimo Sa 600 na 600. Oo, so dagan-dagan gyud Manoy. Oo, so tanan so awas namin kalisod ba. salamat kayo Manoy. Salamat ko.